Magandang araw sa inyong lahat. Sa huling kabanata ng buhay ng pamilya ni June ay masasaksihan natin kung paano magtatapos ang kanilang kwento. Sa isang tagong bayan, muling nagsimula ng panibagong buhay ang pamilya ni June. Doon sila ay naging mga dayuhan. Pinili nila ang maliit na baryo upang walang masyadong makasalamuhang mga tao. Hindi na rin sila nagawang pag-araling magkapatid, kaya naman tumutulong na lamang sila sa mga gawaing bahay. Ate, ayos lang ba sa'yo na hindi ka na makakapag-aral? Sa totoo lang, nalulungkot ako. Pero ano pa nga bang magagawa natin? Baka kasi may makaalam ng sekreto natin. Natatakot nga ako, ate. Bakit naman? Baka kasi makaramdam na naman ako na nagugutom ako tapos... Shh! Huwag ka nga maingay. Baka may makarinig sa'yo. Simula nang binalot ng sumpa ng pagiging aswang ang pamilya nila, hindi na nila magawang kumain pa ng normal at lutong pagkain dahil hindi na ito tinatanggap ng katawan nila. Tanging mga hilaw na karne na lamang ang hinahanap-hanap ng kanilang mga panlasa. Ngunit sa halip na mambiktima, ay minabuti na lamang nilang mag-alaga ng mga manok upang ito na lamang ang kanilang pagsaluhan sa tuwing kabilugan ng buwan. Nalalapit na naman ang kabilugan ng buwan. Isara niyo na ang mga bintana at pintuan natin. Tiyakin niyong walang kahit anong butas ang pwedeng masilip ng kahit sino. Opo, Nay. June, halika nga. Bakit po, Nay? Lagi mong tatanda ang mahal na mahal namin kayo ng ate Josefina mo, ha? Alam ko po yun, Nay. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, hindi na napigilan pa ng buong pamilya ang pagpapalit ng kanilang anyo. Wala silang magawa kundi tanggapin ito. Gayunpaman, ay sinisikap nilang hindi lumabas ng bahay. Sa loob ay kanilang pinagsasaluhan ang mga hilaw na manok upang malunasan ang kanilang pagkauhaw at pagkahayok sa laman. At sa umaga naman, ay kanila ding nililinis ang kanilang mga naging kalat sa nagdaang gabi. Ganon na ang naging pamumuhay nila. Mahirap tanggapin noong una, pero nang tumagal inasanay na din sila dahil wala naman silang ibang pagpipilian. Hanggang sa dumating ang panahong kinakatakutan nilang lahat. Wala na tayong manok. Naubusan na tayo ng pagkain. Bumili na lamang ulit tayo ng sisiw at palakihin kagaya ng dati. Wala na rin tayong perang pambili. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ko din alam. Wala namang malapit na ilog dito sa atin kung saan pwedeng manghuli ng mga isda na pwede nating ibenta sa palengke. Isa lang ang naisip nilang paraan nang makita ang kapitbahay nila nag-uulan ng baka. Nay, Tay, nagugutom na po ulit ako. Ako din po, hindi ko na po kayang tiisin. Nang gabing iyon, ay nagpalit ng anyo ang tatay ni June at nang madaling tumakbo paalis. Nay, saan pupunta si tatay? Huwag na kayong magtanong. Magtiwala na lamang tayo sa kanya, ha? Nang bumalik ang tatay nila sa anyong pusa, ay may dala na itong patay na manok. Hindi na nila nagawa pang magtanong dahil kanila na itong nilantakan dala ng matinding gutom. At simula nga noon, ay gano'n na ang naging paraan nila. Magpapalit sila ng anyo upang mambiktima ng mga alagang hayop ng kapitbahay nila tuwing hating gabi kung saan mahimbing na natutulog ang mga tao. Nanlulumo naman ang mga tao sa tuwing nagigising na wala na ang mga alagang hayop nila. Sino ba ang pumapatay sa mga alaga nating hayo? Hindi kaya sawa o baboy ramo? Matagal na tayong naninirahan dito. Ngayon lamang nangyari ito. Kung ganon, ano nga? Ate, tama ba yung ginagawa natin? Hindi ko din alam, June. Hindi ba pagnanakaw yung ginagawa natin? Kinakain natin yung mga hayop na hindi naman tayo nag-aalaga. Mabuti na rin siguro na hayop lang ang kinakain natin. Kaysa naman mga tao, hindi ba? Sa bagay. Hindi na kaya ng konsensya ko ang ginagawa natin. Anong gusto mo? Mamatay tayo sa gutom? Pero malito. Mas inaalala ko ang kaligtasan natin ngayon dahil tiyak kong nagtataka na ang mga tao sa nangyayari. Isang araw, habang naghahanap ng mga halamang pwedeng maibenta ang magkapatid, ay isang bata ang kanilang nakasalubong. Anong ginagawa niyo dito? Naghahanap sana kami ng gulay na pwedeng ibenta para may pambili kami ng manok.
Sabi ng nanay ko, salot daw kayong mga dayo. Paano naman nasabi ng nanay mo yan? Hayaan mo na siya, June. Kasi ang babaho nyo, tsaka ang papangit nyo. Hindi totoo yan. Umuwi na lang tayo, June. Mga salot, bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Hindi na nakapagpigil pa si June ng mga sandaling iyon at agad siyang nakipagbuno sa batang mayabang hanggang sa nakagat niya ito sa braso. Aroy! Isusumbong kita sa nanay ko! Umuwi na tayo, John! Bilis! Nang gabi ding iyon ay nag-impake na ang buong pamilya upang lisanin na ang lugar. Ngunit bago pa man sila makalabas ng bahay, ay narinig na nila ang sigaw ng taong bayan. Lumabas kayo dyan! Magsilabas kayo! Ilabas nyo ang anak ninyo na kumagat sa anak ko! Oo nga! Ilabas ninyo ang batang yan! Aba, ay malahayop yata yan! Nangangagat ng tao! Kaya nga lumabas na kayo! Magpaliwanag kayo dito! June, Josefina, sa bintana kayo dumaan, bilis! Wala nang nagawa pa ang mag-asawa kundi lumabas at harapin ang mga tao. Magandang gabi po sa inyo mga kapitbahay. Ano pong sadya nyo? Noong una ay hindi namin pinapansin ang hindi nyo pakikipag-usap sa amin. Ngunit ang sakta ng isa sa mga anak namin, yun ang hindi namin kayang palampasin. Ako na ho ang humingi ng pasensya sa nagawa ng anak ko. Nasaan na nga ba ang anak ninyo? Bakit hindi nyo mailabas? Teka, naamoy nyo ba iyon? Sobrang lansa! Parang nabubulok na yun ah! Oo nga, kakaibang amoy na yun. Hindi kaya ng ilong ko. Nako, baka ho, napanis na ulam lang namin yon. Grabe! Ang baho! Sobrang baho! Grabe talaga. Hindi ko na kayang amoy na iyon. Napakabaho talaga. Kung wala talaga kayong tinatago sa loob ng bahay nyo, mas maganda siguro na pumasok na kami. Teka ho, sandali. Sandali lang ho. Mga kapitbahay! Halina kayo! Pasukin ang bahay ng pamilyang ito! Pumasok na nga ang mga ito sa loob at doon inakita nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng bahay. Mga tuyong dugo at buto ng mga patay na hayop ang kanilang nasaksihan. Nagmadali naman tumakbo palayo ang pamilya ni na June habang abala ang mga tao sa loob. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay narinig na nila ang sigawan ng mga tao. Tumakas na sila! Mga aswang! Habulin sila! Natigilan sila nang masibat ang kanilang ama. Aray! Masakit! Tay! Sige na, tumakbo na kayo. Ako nang bahala sa tatay nyo. Pero Nay, Sige na! pero paano po kayo ni tatay? Huwag mo kaming alalahanin. Basta, lagi niyong tatandaan na mahal namin kayo ha. At mangako kayo sa amin na kahit anong mangyari, hindi kayo papaslang ng tao at poprotektahan niyo ang isa't isa. Opo, inay. Mabigat man sa loob, itumakbo na rin palayo ang magkapatid upang hindi sila abutan ng mga tao. Ngunit habang nasa daan, ay nahagip ng isang patibong si Josefina. John! Ate! Ayun ang magkapatid! Habulin nyo! Sige, habulin natin! Ate, anong gagawin natin? Malapit na sila, June. Sige na, wala nang oras, tumakbo ka na. Iligtas mo ng sarili mo. Pero ate, sige na! Wala na nga nagawa si June ng mga oras na iyon kundi tumakbo. Hindi siya lumingon o tumigil man lang dahil sa takot na baka abutan siya ng mga tao. Nang maramdaman niyang wala nang sumusunod sa kanya, pansamantala siyang nagpahinga sa ilalim ng isang puno. Sa kabilang banda naman ay tuluyan ng nadakip ang pamilya ni June. Ginapos sila ng mga tao sa labas ng kanilang bahay at doon ay tinapos ng mga taga-baryo ang kanilang mga buhay. Nang balikan ni June ang kanilang bahay, ay natagpuan niya doon ang wala ng buhay niyang pamilya. Wala na siyang nagawa noon kundi umiyak. Nasa gitna siya ng pagdadalamhati nang may marinig siyang paparating, kaya naman agad na rin siyang tumakbo paalis. Hindi na siya bumalik sa lugar na iyon. Takbo at lakad ang kanyang ginawa hanggang sa marating niya ang isang kubo. Agad niyang kinatok ito upang humingi ng tulong. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po. Wala na po ako ibang pupuntahan. Halika, pumasok ka muna sa loob.
May mga pangyayari sa buhay natin na kahit pilitin nating baguhin at iwasan, ay pareho pa rin ang sitwasyong patutunguhan. Hindi man natin ito pinili, ngunit ito ang kapalarang ibinigay sa atin. Kaya minsan, nagagawa natin ang mga bagay na kahit labag sa ating loob, ay kailangan natin gawin para sa kapakanan ng mga taong mahalaga sa atin, kahit pakapalit nito ay sariling buhay natin. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento natin sa episode na ito, kahit na naging malungkot ang katapusan nito. Pero, malay nyo, hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni June. Magkita muli tayo sa susunod na kwento.